Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, so isang mapagpalang araw po sa bawat isa. At salamat muli sa Panginoon dahil dinako niya muli ang bawat isa po sa atin sa dakong lugar na ito upang muli ay tayo po ay sama-sama na makinig at mag-aral ng kanyang mga salita. At dalangin ko po na patuloy na ang Diyos po ang siyang mangusap po sa atin at ang Diyos po ang siyang magpala ng kanyang mga salita at ang Diyos ang siyang personal na mangusap sa bawat puso po natin. Amen po ba? Amen. So, sa ating pagpapatuloy ay ating pong buksan ang ating mga Bible sa aklat po ng Lamentation. Ayan, so ayan po ang kanyang sinabi. At kung maalala niyo po, nung nakaraang Sunday, ang title po ng shinare po ng ating pastor na si Pastor Henry is, kung natatandaan niyo po, ang kanyang pamagat po ay please be careful with your heart. So usapang ano po tayo ngayon dahil nasa month of February po tayo ay usapang puso. So sa ngayon po ay ang pag-uusapan po din po naman natin ay ang puso ng Panginoon at ang kanyang faithfulness sa ating buhay. Amen? Sapagkat ang sabi po dito, great is thy faithfulness. Ang sabi po ng Lamentation chapter 3 verse 22, through the Lord's mercy we are not consumed, because His compassion fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. So, ang sabi niya po diyan, ang pag-ibig, ang katapatan ng Panginoon ay laging sariwa araw-araw. Amen. Praise the Lord. Are you ready? Praise God. So, muli tayo po ay magpatuloy sa kanyang mga salita at dalangin ko po na ituon po natin ang ating mga pandinig. Ayan, so kalimutan po muna natin yung ating mga lakad mamaya after church. At ang sa panahon na ito, sa mga oras na ito, ay narito po tayo para makinig ng kanyang mga salita. Amen? At sabihin mo rin po sa iyong katabi, huwag mo pong abalahin. Ayan. Amen? So, amen. So ngayon po ay dito po sa aklat po ng Lamentation, ay ito po ay sa Tagalog ay panaghoy. So hindi pa po nakakaalam ng salitang lamentation po, sa Tagalog po niyan ay panaghoy. At pag binasa po natin ang buong aklat po ng Lamentation o ang panaghoy, ay makikita po natin diyan ang istorya at kaganapan ng bayan ng pinili ng Panginoon na walang iba kundi ang kanyang bayang Israel. So, napakahirap po at kahabag-habag ang kanyang kalagayan. Ang bayang Israel, ito po ay nangyari eksakto na pagkasulat po ng sumulat po ng aklat ng Lamentation noong 586 AD. Ito po ay eksaktong nangyari sa noong isinulat po ito ng aklat ng author ng Lamentation. So ngayon, ang tanong po dito ay, who is the author of the book of Lamentation? Ayan, so siguro marami po pong hindi nakakaalam kung sino po ang sumulat ng aklat ng panaghoy. So, ang author po ng Lamentation ay walang iba kundi si Jeremiah. Ayan, sapagkat siya po ang eyewitness ng mga panahon na nangyari ito sa bayan po ng Panginoon. Nandun po siya during that time. Siya mismo po ang nakasaksi, naka-eyewitness ang kaganapan po sa bayan po ng Israel. Kaya po siya po ay, nung time na yan, nakikita niya ang kalalagayan po ng bayan na pinili ng Diyos, kaya po siya po ay nananaghoy. Ayan, siya po ay, natawag doon sa ibang Tagalog, tumatangis. Yan, siya po ay naglalamint. Ayan, lamentation. So, ngayon, nakita niyo po ang kalunos-lunos na kalagayan po ng bayan na kung saan bayan na sobrang minahal po ng ating Panginoon. So nakita niya po doon na pinahirapan, inalipin, at kung ano po ang kung paano po sila pinahirapan ng todo ng kanilang kaaway na sumakop sa kanila.
So, ang puso po ni Jeremiah ay durog na durog. Kumbaga, kumbaga nagluluksa, nananaghoy, tumatangis ng todo sa nakikita niyang kalalagayan po ng kanyang bayan na pinili po ng Panginoon. So, pagpatuloy po natin. Sabi niya, Lamentation chapter 1 verse 3, ang sabi niya, Judea has gone into captivity under affliction and hard servitude. She dwells among the nations, she finds no rest, and all her persecutors overtake her in dire straits. Sabi niya sa Tagalog, lubhang pinahirapan ang Juda at ang mga mamamayan niya'y binihag. Doon sila nakatira sa ibang bansa kung saan hindi sila makapagpahinga, tinutugis sila ng kanilang mga kaaway hanggang hindi na sila makatakas. Kung titignan niyo po diyan, ang kanilang kalaban na po ang naghahari po sa kanila. So ang ibig sabihin po, kung hindi niyo pa po narinig before, ang ibig sabihin po ng Juda, sino pong nakakalam ang ibig sabihin po ng Juda? Ang ibig sabihin po ng Juda is praise, praise, praise the Lord, praise. Yan ang ibig sabihin. So ngayon, kung titignan niyo po, lubhang pinapahirapan ng Juda at ang mga mamamayan niya, binihag doon sila nakatira sa ibang bansa kung saan hindi sila makapagpahinga. Tinutugis sila ng kanilang mga kaaway hanggang hindi na po sila makatakas. Kung titignan po natin parang imposibleng mangyari ng isang bayan na isang mananampalataya nagpupuri sa Panginoon ay darating sa kalalagayan na kung saan ay sila po ay pinapahirapan ng sumako po sa kanila. Samantalang ito po ang bayan na pinili po ng Panginoon. So ang sabi po dyan sa susunod na verse ay sa verse 5. I-next mo lang, Sister yours or something. Ayan. Ang sabi ng verse 5, her adversaries have become the master, her enemies prosper, for the Lord has afflicted her because of the multitude of her transgressions. Her children have gone into captivity before the enemy. So ang sabi po dyan ng Tagalog ay pinamunuan po sila ng kanilang mga kaaway at yumaman ang mga ito sapagkat pinahirapan ng Panginoon ang Jerusalem dahil napakarami nitong kasalanan. Ang kanyang mga mamamayan ay binihag ng kaaway. Ngayon po, ipagpatuloy po natin sa verse 16. Ano pong sinabi niya? Sa verse 16 ang sabi niya, iyan ang dahilan kung bakit umiiyak ako. Walang nagpapalakas sa akin, ni walang umaalo. Nakakaawa ang aking mga mamamayan dahil natalo sila ng kanilang kaaway. So ibig sabihin po, hindi lang po iyak ang ginawa, kundi kusa na pong parang bukal yung labasan ng luha ni Jeremiah dahil nakikita niya po ang kalunos-lunos at kahabag-habag na kalagayan ng bayang pinili po ng Panginoon. So ibig sabihin po, sabi niya, hindi ito biro, hindi ito pangkaraniwan na nangyayari sa bayan na pinili po ng Panginoon. Kaya ang sabi po ng chapter 2 verse 11, next po, ang sabi niya, namugto ang mga mata ko sa kakaiyak. Labis na nababagabag at parang sasabog na ang dibdib ko sa kapahamakang sinapit ng aking mga kalahi. Nawalan ng malay sa mga lansangan ang mga bata at ang mga sanggol. So ngayon, ang nakita niya po diyan, nakita niya po ang panahon na ang bayang pinili ng Panginoon ay talaga namang pinagpala po ng Panginoon at pinasagana ng Panginoon ng kanilang buhay. Subalit nakita niya na sila po na sila po ay mapayapa, na sila po ay nasa magandang kalalagayan, nagtagumpay po sila. Pero sa panahon na ito, isang panahon ay ang bayan po na pinagpala ng Diyos ay nakita niya ang kalunos-lunos na kalalagayan po nila. So parang hindi po siya makapaniwala na parang ang dami niyang tanong sa kanyang sarili, bakit ganun? Na ang bayang pinili ng Panginoon at matapos pagyamanin, matapos pagpalain, matapos pagtagumpayin,
matapos bigyan ng maayos na kalalagayan, ngunit dumarating sa punto na sila ngayon ay pinapahirapan at dumadaan sa kalunos-lunos na kalalagayan. So, ngayon, next verse. Ang sabi niya po dyan, sa verse 12 ng chapter 4, verse 12, ang sabi niya, the kings of the earth, so ibig sabihin, marami pong mga hari. Sabi niya, and all the inhabitants of the world would not have believed that the adversary and the enemy could enter the gates of Jerusalem. Hindi po makapaniwala ang mga hari na sa buong mundo, pati ang kanilang mga nasasakupan, na mapapasok ng mga kaaway ang pintuan ng Jerusalem. So ang tanong po dyan ay bakit? Why? So maging yung mga karatig bayan, yung mga hari, yung mga nasasakupan po ay anong nangyari sa bayang pinili ng Panginoon? So yun po yung kanilang katanungan. Na sa kabila po ng tagumpay, pinalakas po ng Diyos, ngunit isang panahon para pong nabaliktad po yung kanilang situation. Sila na ngayon po ang pinapahiran ng kanilang kaaway na dati ay sila po ang na kanilang sinako. Pero ngayon, yung kaaway na yun ay para bang yun na po ang naging master po nila. So sa kabila po ng tagumpay, pinalakas po sila ng Panginoon, ngunit sa kalalagayan po nila ay hindi makapaniwala si Jeremiah. So bakit? Ito po yung tanong. Maging sabi po rito, at ang mga kababaihan po nila, lahat po ay halos ginagahasa. Nire-rape po ang mga kababaihan at ang mga kabataang lalaki po ay ginagawang slave, pinagtatrabaho po ng mga mabibigat na gawain at pwersahang maging yung mga nagbibinata ay pwersahan ng pinagtatrabaho. So ang tanong po doon ay bakit? Why? Ano po ang nangyari sa kanila? Ang mga magigiting po at malalakas po nilang mandirigma ay pinapatay o kaya nakakadena. Ginagapos po. Ang tanong po doon ay why? Bakit? Isang bayan na kung saan minahal ng Diyos, pinagpala ng Diyos, ngunit bakit ganito ngayon ang kanilang kalalagayan? Ang tanong doon ay why? Tanungin mo nga yung kapatid, ang iyong katabi, sabihin mo, bakit kaya? Bakit kaya? Diba? Sila ang mga tao po na pinili po ng Diyos. Ngunit, kahit sila po ay pinili ng Diyos, sa kanilang situation ay parang hindi sila pinili. Parang bang pinabayaan po sila ng Diyos. Na kung ikaw mismo siguro ay na-witness mo yung kaganapan na yon, may malaking question mark sa iyong kaisipan na anong nangyari? Bakit? Diba? So ngayon, pagdating po ng verse 10 ng chapter 4 ng Lamentation, ayan, sabi niya, ay di hamak na mas mabuti pang mamatay sa digmaan kaysa mga namatay sa gutom, na unti-unting namamatay dahil sa walang makain. Tignan niyo po at dahil sa kapahamakang ito na nangyari sa aking kababayan, ang mga mapagmahal na ina ay napipilitang iluto ang sarili nilang anak para kainin dahil sa labis na gutom. Naisip niyo na ba yun yung isang bayan na hindi natin sukat akalain na pinagpala ng Panginoon, sabi doon ay dahil sa kapahamakang ito na nangyari sa aking kababayan, sabi niya, ang mga mapagmahal na ina ay napipilitang iluto ang kanilang sariling anak para kainin dahil sa labis na gutom. Kinakain po nila yung kanilang sariling anak. Ibig sabihin po, hindi na po biro ang kanilang kalalagayan. Parang sa atin, yan, parang ganyan. Inaabangan ng bawat isa kung sino yung matutumba. At pag natumba, bulalo agad. Parang gano'n. Ang hirap, hindi biro. Hindi biro kasi sarili mong anak, lulutuin mo para lang makasurvive ka, para lang makakain ka. So, minsan, akala ko sa pelikula lang nangyayari yun, pero totoo pala, biblical na nakasulat. Ang sabi doon, sarili nilang anak ang mga para makainin dahil sa labis na gutom. Ngayon, pagdating po ng verse 4 and 5, ang sabi niya po diyan,
Dumidikit sa ngalangala ng mga sanggol ang mga dila nila dahil sa uhaw. Humihingi ng pagkain ng mga bata pero walang nagbibigay sa kanila. Ang mga taong dati ay kumakain ng masasarap, ngayon namamatay sa gutom sa mga lansangan. Ang mga dating lumaking mayaman, ngayon naghahalongkat ng makakain sa basurahan. Ang tanong po doon ay bakit? Matapos silang pagpalain ng Panginoon, dumating sila sa sitwasyon na mahirap na kalalagayan. So ngayon, ano ang nagawa nila? Bakit sila nagkagano? Ano ang nagawa nila? Bakit sila naghirap ng gusto? Sila po ay bayan na pinangakuan po ng Panginoon, magandang buhay. Sabi po ng verse, the land flowing with milk and honey. So ibig sabihin nandun yung ating ang ating Kanaan, yung dream, yung tagumpay, nandun po, pinangako po sa kanila ng Panginoon. Subalit, bakit ganito po ang kanilang kalalagayan? So, ang bayan na ito po ay mahal na mahal po ng Diyos. Pinagpala po sila ng Diyos ng gusto. Yung favor po ng Panginoon ay nasa kanila. Ngunit paglipas ng isang panahon, ito na ngayon ang kanilang kalalagayan. Alam niyo po, we have to listen carefully. Bakit? Sapagkat pag hindi po natin nabantayan ang ating sarili, matapos tayong pagpalain ng Panginoon. So be very watchful. Bantayan po natin ang ating mga sarili. Bakit po? Ang bayan ng Israel ay isang picture na kung saan ang bayan ng Israel kasi ang tawag po dyan is Isla plus an L is bayan ng Diyos. So ang mga tao na nagkatipon sa pangalan ng Panginoon ay tinatawag nilang bayan ng Diyos. So we are. Tayo po ay pinili, tayo po ay bayan din po ng Panginoon. So ngayon, matapos nilang maranasan ang favor, ang ginawa sa kanila ng Panginoon, hindi po nila nabantayan ang kanilang sarili. Kaya po sila dumating sa punto na kung saan na dumating po sila sa mahirap na kalalagayan. So bakit po? Ano po ang kasalanan na nangyari? Ano po ang kanilang nagawa? Bakit po sila nagkaganito? So kailangan po maunawaan po natin at malaman po natin ang bagay na ito upang hindi po maulit ang mangyari sa kabayan po ng Israel at hindi po mangyari sa bawat isa po sa atin. Sapagkat po, lahat naman po tayo ay mahal ng Diyos. Amen? Lahat tayo ay pinagpala ng Panginoon. Lahat tayo ay naranasan natin ang kabutihan ng Diyos. Ngunit ang nangyari po sa bayan ng Israel, sa bayan po ng Diyos, ay posibleng mangyari ulit kung hindi po tayo mag-iingat. So ang reminder po ay, lagi po nating tandaan, may mga buto na itinatanim na hindi ka agad tumutubo. Tandaan po natin yan. Hindi ka nagtanim ng buto ngayon, bukas ay mamunga or magbubunga. Kagaya ni Sister Judy, marami siyang tanim na mga vegetables. Pero hindi naman yun kinabukasan na mulaklak, tumubo agad, kundi nag-antay siya ng panahon at inaabangan para ito ay mamunga. So ganun din po, may mga bagay din po na instant, may mga bagay na it takes time para makaanit tayo ng harvest, para magkaroon ng consequence. Pero lagi po nating tandaan na ang mensahe na ating pinag-aralan, ito ay para makita po natin ang ating kalalagayan, ang ating tamang katayuan sa harapan po ng Panginoon. Amen po ba? Kaya ang sabi po ng 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4, sabi niya, mabuti ito at nakakalugod sa Diyos ang ating tagapagligtas. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. So napakabuti na hindi lang nais ng Diyos na tayo po ay maligtas. Amen. Gusto po ng Panginoon na tayo po ay maligtas. Ngunit ang sinabi niya po doon ay, at nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. Yung malaman po yung katotohanan is our responsibility. Na yes, nagkaroon na po tayo ng kaligtasan at wag lang po tayo mag-stay doon sa sinasabi natin ako'y ligtas na, okay na ako. So dapat alamin natin at malaman pa ang katotohanan. Kasi ang sabi po doon, the truth will set us free. Amen. So,
Ano ang dahilan bakit kaya sila nasa mahirap na kalalagayan? Ang sabi po ng, basahin po natin sa Lamentation 1 verse 5, ang sabi niya diyan, pinamunuan sila ng kanilang mga kaaway at yumaman ang mga ito sapagkat pinahirapan ng Panginoon ang Jerusalem dahil napakarami nitong kasalanan. Ang kanyang mga mamamayan ay binihag ng mga kaaway. So, pagdating po ng verse 8, ang sabi niya po diyan, napakalaki ng kasalanan ng Jerusalem. Kaya naging marumi siya, ang lahat ng pumupuri noon sa kanya ay ngayon hinahamak na siya dahil nakita nila ang kanyang kahihiyan. Sa hiya ay napadaing siya at tumalikod. So makita po natin yung kanilang kalagayan. Ito po ang dahilan kung bakit ang bumagsak po ang bayang pinili po ng Diyos sapagkat nilabag po nila ang kalooban ng Panginoon. Matapos po nilang maranasan ang lahat ng bagay, mga pagpapala, ang mga favor, ang mga ginawa sa kanila ng Panginoon, ngunit nakalimutan po nila nag-focus na lang po sila dun sa bagay na yon, nakalimutan po nila at nagawa po nilang lumabag sa kalooban po ng Panginoon. So hindi po yan simpleng kasalanan ang kanilang nagawa, hindi po simple yan. Hindi kundi matinding kasalanan po ang nagawa po nila. Ito po ay sa harapan po ng Panginoon, ito po ay karumal-dumal na mga bagay na nagawa po nila at ito ang nagdala po sa kanila sa kapahamakan. So ibig sabihin po, hindi na po sila nakinig sa salita ng Diyos. Dumating sa punto na ang salita ng Diyos sa kanila na nung una para bang pagka nakarinig ka ng salita ng Diyos ay kulang na lang ay humagulgul. Anong tawag doon? Humagulgul ka. Pero nung habang tumatagal, parang dekorasyon na lang sa tenga nila ang salita ng Panginoon. At minsan lang napapasabi pa ng ilan ay alam ko na yan, napag-aralan ko na yan. So ngayon, sabi po doon, hindi na po sila nakinig at pinakinggan nila ang mga false prophet. So tinanggap na po nila ang payo ng mga bulaang propeta. Tinanggap nila at pinakinggan ang mga teaching po ng mga false prophet. Ngayon, hindi na nila po pinapakinggan ang mga tunay na propeta sapagkat nung time na yon may tinatawag po tayong nakalimutan ko yung sabay-sabay na propeta sa isang lugar nung time na yon. Mamaya nandito yon. So sabi po doon, pinakinggan po nila ang mga bulaang propeta at hindi na po nila pinakinggan ang mga tunay na propeta ng Panginoon. Halimbawa po si Ezekiel. Ang sabi po ay hindi na rin po nila pinakinggan po si Ezekiel. So may mga contemporary prophets, yun po yun, yung sabay-sabay po sila ng propeta sa bayan ng Israel nung time na yun. So ma-imagine mo kung 5 sila. Yung 5 na yun hindi nila pinakinggan at ang pinakinggan po nila ay ang mga bulaang propeta. So ngayon, ganun din po si Zephaniah, si Hulda, yung mga propeta po na nandoon, ngunit hindi na po nila pinakinggan. So ngayon, ang mga kasalanan po na nagawa po nila, ito yung nagdala po sa kanila ng matinding kahirapan. So minsan parang sinasabi po natin sa ating sarili, okay na ako, tumanggap na ako sa Panginoon. Pag kumbaga, I am forgiven, na napatawad na po ako, para bang iniisip po natin na hindi na po pwedeng mabaligtad po yung pangyayari, na kumbaga exempted na po tayo sa mga consequence. Hindi po. So lahat, may Christian or not Christian, lahat po ng ating ginagawa ay mayroong kaukulang consequence po yan. Ang sabi po ng Panginoon ay ipagsusulit po natin ang lahat ng mga ginawa natin dito sa lupa. Lihim man yan o hayag, sabi ipagsusulit po natin yan sa Panginoon. So ngayon, kung titignan po natin, we are not talking about yung sinasabi po dyan na kanilang nagawa. Ang kasi sabi po doon ay ito ang pinakamabigat na kasalanan po nila, yung sila po ay magdala ng mga idols doon sa loob ng templo. Isa yan po sa mga ginawa po nila. Ang sabi po doon ay, ngayon, we are not talking about yung sa panahon po natin, bilang mga Kristiyano, alam po natin na tayo po'y pinalaya na po doon sa mga bagay na yon. Ngunit ang sabi po dito, ang ating puso, ang ating katawan, ay tinatawag na templo ng Diyos. Amen po ba?
Amen. So ito po ay templo ng Diyos. Ngayon, kung magdadala ka dyan ng ibang Diyos maliban sa Panginoon, that is idols. Hindi lang po natin namamalayan. Ano po ang ibig sabihin ng idolatry? Yung mga bagay na mas binibigyan natin ng halaga kaysa sa Diyos. Bagay man yan, material man yan, o anumang bagay, yan po ay, kung yan po ang nakikita sa loob na atin na templo na tinawag ng Panginoon, that is idol. At ayaw po ng Panginoon na merong uupo, na merong luluklok sa puso natin na Diyos maliban sa Kanya. Amen. Amen. So take note, maging aware po tayo dyan. Kaya itong sabi po ng Diyos po kay Ezekiel, gusto mo bang malaman kung bakit umalis ang ikabud? Ayan, so ang ikabud po, maalam, ipapa-explain po natin yan. Ang presensya po ng Diyos sa temple. So Ezekiel 8, ang sabi niya dyan, pagkatapos, sabi niya, ay sa Ezekiel 8 po nagkaroon po ng anong tawag doon, idolatrous worship. Yung iba po sa kanila ay sumasamba na po sa araw. Imbis na sa Diyos po sumamba, ay sumamba po sila sa araw. Yung iba, sun God, sun worship, at hindi. So ngayon po, ang tanong po dapat doon ay, hindi ang nilikha ang dapat sambahin, kundi ang lumikha. Tama po ba yun? Amen. So yung araw po ay, ang Diyos po ang gumawa niyan. So dapat ang Diyos ang sambahin, hindi po yung araw. So naalala ko yung nung mga bata pa ako pag umuulan, magdodrawing ako ng circle dun sa lupa at magguhit-guhit ako ng itsurang araw, tapos mamaya aaraw na, parang ganun. Parang noon naniniwala ako, pero wala naman palang kapangyarihan yon. Siyempre pagkatapos ng ulan, talagang aaraw. Di ba? So, hindi ganun eh, nag-drawing ka tapos umaraw na. Siyempre, pagkatapos ng ulan, talagang aaraw. Okay? Maliban paggabi. Okay? So, huwag niyong ma-misinterpret po yun. So, ngayon, sabi po ng chapter 8 ng Ezekiel, sabi niya, pagkatapos sinabi ng Diyos sa akin, anak ng tao, tumingin ka sa hilaga, sabi niya. Tumingin ka roon, tumingin ako at nakita ko sa tapat ng pinto, malapit sa altar ng Diyos-Diyosan na siyang lubhang nagpapagalit sa Diyos. Sinabi sa akin ng Diyos, anak ng tao, nakita mo ba ang ginagawa ng mamamayang Israel? Nakita mo bang ang kasuklam-suklam na ginawa nila roon para palayasin ako sa aking templo? So, ang para bang kung ikaw yung Diyos, no? Tapos yung nakita ng yung matapos mong pagpalain yung mga mamamayan mo, tapos makikita mo ang sinabi niya po doon ay sabi niya, sinabi sa akin ng Diyos, anak ng tao, nakita mo ba ang ginawa ng mga mamamayan ng Israel? Nakita mo ba ang kasuklam-suklam na ginawa nila rito para palayasin ako sa aking templo? Pero may makikita ka pang higit na kasuklam-suklam na bagay. So meron pa, marami pa po siyang ginawa po dyan. Next, ang sabi niya, sinabi sa akin ng Diyos, anak ng tao, nakita mo ba kung ano ang lihim na ginagawa ng mga tagapamahala ng Israel? Ang bawat isa sa kanila ay nasa silid ng kanyang Diyos-Diyosan. Sinabi nilang hindi nakatingin sa kanila ang Panginoon at dinakwil na niya ang Israel. Sinabi pa ng Diyos, makikita mo pa ang mas makasuklam-suklam nilang ginagawa. So next mo po. Pagkatapos dinala niya sa pintuan ng templo sa hilaga at nakita ko roon ang mga babaeng nakaupo at umiiyak para sa Diyos-Diyosan si Tammuz. Sinabi sa akin ng Panginoon, anak ng tao, nakita mo ba ito? May makikita ka pang mas suklam-suklam na bagay kaysa riyan. So, yung mga pinapakita ng Panginoon na kasuklam-suklam na, mayroon pa palang mas kasuklam-suklam na ipapakita sa kanya. So next, ang sabi niya, pagkatapos dinala niya ako sa loob ng bakuran ng templo ng Panginoon at doon sa pintuan ng templo sa pagitan ng balkonahe at ng altar ay may 25 na tao, nakatalikod sila sa templo at nakaharap sila sa silangan at nakayuko na sumasamba sa araw. So ma-imagine mo yun, yung dating templo na doon ka sumasamba na nandun nararanasan mo ang presensya ng Panginoon. Darating yung panahon na tatalikuran mo na yon at doon ka na sa araw sasamba. So mas kasuklam-suklam nga talaga yun. Ang sabi niya,
Pagkatapos sinabi ng Diyos sa kanila, anak ng tao, nakikita mo ba ito? Pangkaraniwan na lang ba sa mga taga-Juda ang paggawa ng kasuklam-suklam ng mga bagay dito? Maliban dyan, ginawa pa nila ang mga karahasan sa buong bansa, kaya lalo pa nila akong ginagalit. Tingnan mo ang mga paglapastangan nila sa akin. So makikita po na natin po doon yung puso ng Panginoon na nangungusap doon kay Ezekiel, na kung kagaya ng isang ama, durog na rin po yung kanyang puso, pero nandun pa rin po yung kanyang habag, yung kanyang compassionate, yung kanyang faithfulness. Pero ito nga po, dahil sa kanilang ginawa, ay sabi ko nga, hindi nalulugod ang Panginoon. So lahat po ng ginagawa po natin ay lalo na sa mga nakalulugod man yan o hindi nakakalugod sa Panginoon, may consequence po lahat yan. Amen? Dahil po sa ginawa po nila, nagkaroon ng ikabut, umalis ang presensya ng Diyos, umalis ang Holy Spirit, hindi dahil hindi na nila makayanan ang kasamaan na ginagawa po nila. So ito yung isang tanong natin nung isang linggo na nagkaroon po tayo ng Bible study. Na ang tanong po ba ay ang anointing ay umaalis, kung ang Holy Spirit ay umaalis? Yes, umaalis. Bakit? Nakita po natin yung dahilan kung bakit ang ikabut ay umalis. Okay, so hindi niya makayanan po yung ginagawa ng tao at nasaktan po nila ang kalooban ng Holy Spirit. So ano po ngayon? Nagkaroon po ng ikabut. Umalis po ang Holy Spirit sa bayan ng Panginoon. So dito ngayon ay pinahintulot ng Diyos ang judgment niya sa kanyang bayan. Sabi po doon, pinipilit ito ng Diyos na pigilan. Ngunit, sabi dito, ito ay dahil sa pag nangyari po kasi ito ay talagang alam niya na makakaranas ng matinding kahirapan ng kanyang bayan, ngunit hindi po sila nakinig. Sa kabila po ng maraming warning, sa kabila ng maraming paalala, nagpadala ng maraming propeta ang Panginoon sa kanila, ngunit hindi po sila nakinig. Ang pinakinggan po nila ay ang mga false prophet. Ngayon, hindi po ito napigilan ang galit ng Diyos, kaya sila po ay pinarusahan ng Panginoon. So, kung sana sila po ay nakinig at nagsisi, hindi sana nila sasapitin ang kanilang mahirap na kalalagayan. So ngayon, pagpatuloy po natin, verse 22 ng Ezekiel. Ayan, ang sabi niya, naghahanap ako ng mga taong makakapagtanggol ng lungsod at mamamagitan sa akin at sa mga tao para hindi ko gibain ang lungsod na ito. Pero wala akong nakita. Kaya ipinuhos ko ang matinding galit ko sa kanila, lilipulin ko sila dahil sa ginawa nila. Ako ang Panginoong Diyos na nagsasabi nito. So ang sabi po diyan ay, kaya itong si Jeremiah ay ganun na lamang po yung kanyang pag-iyak, sapagkat nakita niya na po na dumating na yung sinasabi ng Panginoon kay Ezekiel. Nakita niya na ngayon na nangyayari na doon sa bayan ng Israel. Sa po'y naging eyewitness. Kaya po siya nananaghoy ng gusto sa Panginoon. Nakita niya po yung kalunos-lunos. So ngayon, ang sabi po ni Jeremiah, chapter 2, verse 4 and 5, ang sabi niya, pakinggan ninyo ang mensahe ng Panginoon. Kayong mga mamamayan ng Israel na lahi ni Jacob, ito ang sinasabi niya, anong kasalanan ang nakita ng mga ninuno nyo sa akin at tinalikuran nila ako? Sumunod sila sa mga walang kwentang mga Diyos-Diyosan, kaya sila rin ay naging walang kabuluhan. So nagsasalita na po ang Diyos diyan sa kanila, ano ba ang nakita ninyo? Sabi niya, ano ang kasalanan ang nakita niya ng mga ninuno niyo sa akin at tinalikuran ninyo ako? Sumunod po sila sa mga walang kwentang mga Diyos-Diyosan, kaya sila rin po ay naging walang kabuluhan. Next, sinabi sa akin ng Panginoon, puntahan mo ang mga taga-Jerusalem at sabihin mo to sa kanila. Natatandaan ko ang katapatan at pagmamahal ninyo sa akin noon, katulad ng babaeng bagong kasal. So pagka may bagong kasal, di ba? Napaka-sweet ninyo, di ba? Ang sabi nung isang nagtanong, what is define marriage? San sumagot, marriage is suffering. Suffering. Kasi sa una daw, sweet pa kayo.
Tapos pag habang tumatagal na, hindi na kayo sweet. Suffering na yung nangyayari. Pero kung ang Panginoon po ay nasa sentro ng inyong marriage, dumaan man po kayo sa mga mahihirap na sitwasyon, nandun pa rin po yung inyong sweetness. Amen? Sabi diyan, parang isang babaeng bagong kasal. So noon, nakita nila, ang sabi ng Panginoon sa kanila, natatandaan mo pa ba yun? Sabi niya, ang sweet-sweet mo sa akin. Diba? Tuwing umaga, nagdi-devotion ka, binubuksan mo yung Bible mo. Tuwing bakanting araw mo, may nagbubuklat ka nakikinig ka ng mga salita. Pero bakit ngayon? Parang hindi ka na sweet. Parang bang so close, but yet so far. Nasa loob ka ng church, pero malayo ang puso mo nasa labas. Parang ganon. Nasa loob ka ng church, nakikinig ka ng salita ng Panginoon, pero yung tenga mo nasa labas, yung iyong kaisipan nasa labas. So parang sinasabi ng Panginoon na ang sweet mo dati, ang naglilingkod ka, nag-aalab ka sa akin dati, pero parang isang babaeng bagong kasal, sabi niya, sinundan ninyo ako kahit sa ilang na walang tumutubong mga tanim. Sabi niya, ibig sabihin po, talaga yung eagerness mo na magpuri, maranasan ng presensya ng Panginoon, alive na alive ka sa gawain. Sabi niya, kayong mga Israelita ay binukod ko para sa akin, para kayong pinakaunang bunga. So yun yung first fruit. So pag sinabing first fruit, alam niyo po yan talaga yun yung pinaka-the best. Ayan po yan. So yan ang kinalulugdan ko ng Panginoon. Para kayong pinakaunang bunga na binigay sa akin, pinarusahan ko ang mga nananakit sa inyo at napapahamak, sabi niya, at napahamak sila. Ako ang Panginoon na nagsasabi nito. Sabi niya po, next po. Hindi na nila ako, sabi niya, hindi na nila ako hinahanap kahit na ako ang naglabas sa kanila sa Ehipto at nanguna sa kanila sa ilang na walang tanim. Ang lupang tuyo ay may mga hukay, may mga pangalib at walang tumitira o dumadaan. Mula rooy, dinala ko sila sa mga magandang lupain para makinabang sa kasaganaan ng ani nito. Pero nang naroon na kayo, ayan na, dinungisan nyo ang lupain ko at ginawa itong kasuklam-suklam. Kahit ang mga pari ay hindi ako hinahanap, ang mga nagtuturo ng kautusan ay hindi ako kilala, ang mga pinuno ay naghihimagsik laban sa akin at ang mga propeta ay nagpapahayag sa pangalan ni Baal at sumunod sa walang kwentang mga Diyos-Diyosan. Dumating na ngayon sa kanila pagkatapos silang maranasan ang presensya ng Panginoon, dumating sa kanila ang compromise. Na-compromise na sila. Next. Kaya susumpatan ko silang muli. Pati ang mga magiging angkan ninyo, ako ang Panginoon ang magsasabi nito. Tumawid kayo sa kanluran sa mga isla ng Kitim at magsubo kayo ng magmamasid ng mabuti sa silangan sa lupain ng Kedar at tingnan kung ano ang mangyayaring tulad nito. May bansa bang nagpalit ng kanyang Diyos kahit ni hindi ito tunay na Diyos? Pero ako, ang dakilang Diyos ay ipinagpalit ng aking mga mamamayan sa mga Diyos na walang kabuluhan. Nang ilabot ang buong kalangitan sa ginawa nila at nayanig ito sa laki ng pagkagulat. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. So, ang hirap po ng ganong kalalagayan. No? Sometimes, we have to examine ourselves. Na akala po natin talagang naglilingkod tayo ng maalab sa Panginoon, but later on, nakukompromise po tayo na sometimes hindi natin namamalayan, nadadaya na po na tayo ng mundo. Yun ang sinasabi ng Panginoon na, yun bang Diyos, may nakita ka bang bansa na kahit hindi nga totoo yung kanilang Diyos ay hindi nila pinalitan, samantalang ako, totoong Diyos na nagpala sa iyo, pero kinalimutan mo, pinalitan mo. So may mga bagay po na nagagawa po natin na hindi natin namamalayan na ipinagpapalit na po natin ang Diyos na nagpala sa atin sa mga bagay na nakakapagpasayas po sa atin, na which is temporal. So, pagpatuloy po natin. Ang sabi niya, gumawa ang mga mamamayan ko ng dalawang kasalanan.
Una, sabi niya, itinakwil nila ako, ang bukal na nagbibigay buhay na sumamba sila sa ibang Diyos. So itinakwil po nila ang bukal na nagbibigay ng buhay at sumamba po sila sa ibang Diyos, na para bang naghukay sila ng lalagyan ng tubig na natutuyo. Ang Israel ay hindi ipinanganak na alipin. Bakit binibiktima siya ng mga kaaway? Ang mga kaaway niya ay parang mga leon na umuungal sa kanya. Sinira nila ang kanyang mga lupain, sinunog ang mga bayan at hindi ito tinitirhan. Ang mga taga Memphis at mga taga Tapanes ang nagwasak sa kanya. So tuloy mo, sister. Kayong mga Israelita na rin ang nagdala ng kapahamakang ito sa sarili ninyo. So, we have to be careful with this. Sometimes, biniblame po natin ng ibang tao na kasi ikaw kasi siya kasi marami tayong kasi. Pero hindi natin alam na sariling kagagawan din pala natin ang ginawa natin kung bakit tayo nakakaranas ng mahihirap na sitwasyon. So ang sabi po doon, sabi niya, kayong mga Israelita nagdala ng kapahamakang ito sa sarili ninyo. Sapagkat itinakwil niyo ako, ang Panginoon na inyong Diyos. Ako ang pumapatnubay sa paglalakbay ninyo. Ngayon, ano ang napala ninyo sa inyong pagpalit sa Ehipto at Assyria? Bakit kayo pumunta sa ilog ng Nilo at ilog Euphrates? Parurusahan ko kayo dahil sa kasamaan at pagtakwil niyo sa akin. Isipin ninyo kung gaano kasama at kapait ang ginawa ninyong pagtakwil at paglapastangan sa Panginoon na inyong Diyos. Ako ang Panginoong Diyos at nagsasabi nito. So ngayon, sa natural po na paningin ng people of Israel, ay sila po ay pinahirapan ng Babylonian Empire na kung saan sila ang sumakop sa kanila. Pero po, sa spiritual eyes, kung titignan po sa pananaw po ni Jeremiah, kaya po siya nananaghoy, ay hindi po talaga Babylonia ang sumakop po sa kanila, kundi ito po ay kamay ng Panginoon na siyang nagbigay ng punishment po sa kanila. Sapagkat itong ginawa nilang kasuklam-suklam na pagkakasala sa harapan ng Panginoon. So, ginamit lang po ng Panginoon ang Babylonia para po sila ay parusahan. So, sa mata po ng Israel, ang akala po nila ay tinalikuran po sila ng Diyos. Ngunit sa mata po ni Jeremiah ay ang kamay na po ng Diyos ang nagparusa po sa kanila. Sabi po ng Lamentations chapter 2 verse 4, ang sabi niya, inumang niya ang kanyang pana sa mga mamamayan niyang naging parang mga kaaway niya. Pinatay ang lahat ng ipinagmamalaki nitong mga mamamayan, ibinuhos na parang apoy sa kanyang matinding galit sa mga mamamayan ng Jerusalem. Winasak ng Panginoon ang Israel na parang isang kaaway. Sinira niya ang lahat ng mga pader sa bayan ng mga palasyo, dinagdag ang kanilang pagdadalamhati at pag-iyak. So, ngayon po, makikita po natin dyan, sa natural po na kanilang kalagayan po ay ang Babylonia po ang sumakop sa kanila, pero ang totoo po niyan, ang kamay po ng Diyos, ang galit ng Diyos mismo ang nagdala sa kanila kung bakit po sila nakaranas ng kahirapan. Ngayon po, ikaw at ako, sometimes minsan ay ang sabi po rito, kaya po nating magtago sa tao sa ating mga ginagawang pagkakamali sa harapan ng Panginoon. Pero sa harapan ng Panginoon, wala po tayong may tatagong kasalanan. Lahat yan ay bubunyag. Lahat yan alam po ng Diyos. Maaari tayong magtago sa tao, marami tayong pwedeng sekreto, pero sa Diyos, wala po tayong may sekreto sa Diyos. Lahat yan alam po niya. Amen po ba? So maraming kapamaraanan din po ang Diyos para bigyan po tayo ng warning. Sa preaching po, hindi po ang nag-preach dito sa harapan, hindi po yan nagpapatama. Lagi niyo pong tandaan yan. Wala kaming kinalaman sa mga personal na pinagdadaanan po ng bawat isa. Pero ang salita ng Diyos ay may kinalaman sa personal na ginagawa mo sa kanyang harapan. Kaya sometimes ang instrument ng Panginoon, kung hindi sa worship, kung hindi sa preaching, sa kanyang mga salita,
Maraming kapamaraanan para paalalahanan ka ng Diyos. Bakit? Ayaw kanyang mapahamak. Ayaw niya tayong mapahamak. Amen po ba? Amen. Bakit? Mahal niya po tayo. So maraming kapamaraanan po ang Panginoon. Ngayon po, kung sinabi ng Diyos na enough, itigil, itigil na. Amen? Bakit po? Ang mali ay mali. Sabi po doon, repent, sabi niya, magbago ka, huwag tayong magalit sa mga nagkahayag ng salita, huwag tayong magalit sa mga leader po natin, huwag tayong magalit kung sino pa man sapagkat ang salita ng Diyos ang nagiging dahilan para bigyan po tayo ng warning para may isaayos po natin ang ating sarili sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. So ngayon, kung ang tao po ay magpapatuloy sa kanyang ginagawa sa kabila ng maraming rebuke, sa kabila ng maraming warning, mararanasan po talaga ng tao ang consequence. Amen? Totoo po yan. Bayan ng Panginoon, ito po, nakita po natin yung kanilang kalalagayan. Gusto po natin ng blessings, gusto po natin ng mapayapang buhay, gusto po natin ng maayos na pamumuhay, pero ano po ang ginagawa po natin? So sometimes, sabi po ng Lamentations chapter 1 verse 9, ang sabi niya, therefore, sabi, her uncleanness in her she did not consider it her destiny. Napakalalim po niya. Sabi niya po diyan, ang mga taong lango sa pagkakasala ay nakakalimutan niya ang kanyang future ng kahihinatnan ng kanyang ginagawa. Like example, yung tao po halimbawa po lulong sa bisyo o lulong sa kanyang kasalanan ng kanyang ginagawa, hindi niya po yan kinoconsider yung future. Ang tinitignan niya lang yung masatisfied yung kanyang sarili sa kasalukuyan. Pero ang hindi niya nakikita yung kahihinatnan ng kanyang ginagawa. Kaya ang sabi po doon, her uncleanness and her skirt, she did not consider her destiny. So ibig sabihin, wala siyang pakialam. Ang pakialam niya lang yung kasalukuyan. Pero ang sabi po doon, ngunit ang gusto po ng Diyos ay maging aware po tayo sa ating destiny. Amen? Maging aware ka sa iyong kinabukasan. Mag-focus tayo sa mga mabubuting bagay at gawin ang kalooban po ng Panginoon at manatili sa Kanya para ang layunin po ng Panginoon sa buhay po natin ay magkaroon po ng kaganapan. So ang sabi po doon, therefore, her collapse was awesome. Kasi po, hindi niya kinonsider yung kanyang destiny. Anong nangyari? Therefore, her collapse was awesome. She had no comforter, O Lord, behold, my affection for the enemy is exalted. So ikaw ay babagsak, wala kang magagawa upang malagpasan po natin, malagpasan ang parusa ng Diyos. Bakit? Dumating ang ikabud. Pag nag-depart ang Holy Spirit, sino ang magbibigay sa iyo ng konsensya? Sino magsasabi sa iyo ng mali ang ginagawa mo? Pag nag-depart ang Holy Spirit sa buhay po natin, wala. So, saan tayo pupunta? Sa kapahamakan. Amen? Kaya nga laging sinasabi, do not grave the Holy Spirit. Huwag po nating sasaktan ang kalooban ng banal na Espiritu. So ngayon po, panatilihin po natin na, sabi po rito, panatilihin po natin na hindi lang po dito sa church nararanasan natin ang Holy Spirit. Kundi dapat maging nasa ang lugar ka, nararanasan mo ang banal na Espiritu. Amen? Ibig sabihin po, maging sa ating mga tahanan, maging saan lugar tayo nagtatrabaho, dapat nandun nararanasan mo ang banal na Espiritu. So wag po tayong gumawa ng mga bagay na ayaw ng Panginoon. At wag nating ipagpalit ang Diyos na buhay sa mga bagay na kinasusuklaman ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sa kanilang kalalagayan po, pumasok sa kanila ang cannibalism. Ang hirap po yun, yung bang inaabangan mo yung anak mo ng matumba tapos lulutuin mo para may makain ka. Dumating po sa kanila ang rape, nire-rape po ang mga kababaihan. Dumating po sa kanilang slavery. Dumating po sa kanila na wala na pong human rights. Dumating po sa kanila lahat ng mga bagay na mahihirap na sitwasyon. Ngunit, sabi po ni Jeremiah, sa gitna ng mga imposibleng situation, sa lahat ng kahirapan, sa lahat ng pag-iyak po ni Jeremiah sa kanyang lamentation, ang sabi po niya, sa kabila ng lahat ng ito, pwede pa rin tayong
manumbalik sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. At alam niyo po, sa Panginoon, palaging mayroong pagkakataon, palaging mayroong second chance na po tayo ay manumbalik sa Kanya at maiayos ang ating sarili sa Kanyang harapan. Amen? Kaya nga po, nakakarinig po tayo ng Kanyang mga salita upang gisingin po ang puso po natin na sometimes nakakalimot na sa Panginoon. Amen? Sa sobrang galit po ng Diyos, pwede pa rin po tayong manumbalik sa Kanya. Ang sabi po ni Jeremiah sa Lamentation, sabi niya, through the Lord's mercy we are not consumed. Sabi niya, because His compassions fail not, they are new every morning, great is thy faithfulness. Alam niyo po, minsan sa tao, no, minsan ka lang nagkamali, kasuklam-suklam ka na, karumal-dumal ka na sa Kanyang paningin. Ngunit sa Panginoon, araw-araw kang magkamali, minuto kang magkamali sa Panginoon. Sabi niya, through the Lord's mercy we are not consumed. Hindi ka pa napapahamak, hindi ka pa kinugunaw, hindi ka pa kinukuha ng Panginoon. Bakit? Because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Alam niyo po, ang kabutihan ng Panginoon ay hindi yan dahil mabait ka kahapon. Ang kabutihan ng Panginoon ay bago araw-araw. Bukas bagong kabutihan na naman ang ipaparanasan sa atin. Hindi yung bunga ng kabutihan niya kahapon ang nararanasan natin kabutihan ngayon, kundi they are new every morning. Amen. They are new every morning. Kahit sabihin po natin na yung machine na binili mo na nagtitimpla ng kape, pansinin mo kahit isang formula yung ginagawa mo doon pagpindot mo, magkakaiba pa rin ang lasa every morning tuwing magkakape ka. Ganon din po ang presensya ng Panginoon. Ang faithfulness ng Panginoon, they are new every morning. Ngayon po, sabi po doon, ang biyaya at katapatan po ng Panginoon ay bago araw-araw. The Lord is my portion, says my soul. Sabi niya, therefore I hope in Him. The Lord is good to those who wait for Him, that the soul who seek Him. So napakabuti po na kahit po sa lahat ng sitwasyon ng buhay ay wala ng pag-asa, pero ang sabi po ni Jeremiah, may malalapitan ka, mayroon pang pag-asa. Amen. Sabi po niya, therefore I hope in Him. Sa Diyos tayo lumapit at manumbalik sapagkat sa Kanya makakaasa tayo. Amen. So, ang sabi po doon, walang taong lumapit sa Panginoon na napahiya. Amen. God is faithful, is beyond measure. Hindi natin sukat maabot, hindi natin kayang abutin ang measure, ang lawak ng faithfulness po ng Panginoon. Sabi po nito, ang sabi ni Jeremiah, sabi niya, ibig sabihin kahit sa gitna ng ating mahihirap na situation, may problema na pinagdadaanan, sa mga pagkakamali, may mga ginawang hindi tama, nariyan pa rin po ang Diyos naghihintay na manumbalik tayo sa Kanya. Amen po? Sometimes may narinig po ako minsan, napag-usapan natin ito minsan, ang marami pala ay nagsimula sa isa. Tama po ba 'yon? Yung isang beses na yung 5 beses na hindi ka dumalo sa gawain, nagsimula yan sa isa. Hindi naman nagsimula 5 kagad, di ba? Nagsimula yan sa isa. Hanggang sa nasundan, hanggang sa nasundan, hanggang sa nasundan. Sometimes, ganoon din po. Sometimes, dahil sa may mga failure tayo na nagagawa sa buhay, na parang iniisip natin na nahihiya na tayo mag-church. Pero hindi po. Ang Panginoon po, hindi lang po tuwing linggo kanyang inaantay, kundi everyday kanyang inaantay. Minuminuto na bumalik sa kanya, manumbalik, makipag-usap sa kanya, purihin siya, makinig ng kanyang mga salita, alamin ang kanyang mga salita. At yun po ang desire ng Panginoon, yun po ang gusto ng Panginoon. So, sabi nga po doon, dahil po ang kanyang katapatan ay hindi natin lubos na masukat. Sobrang lawak po. Ayan. So sabi ng Psalms 36 verse 5 and 6, sabi niya, your mercy, O Lord,
is in the heavens beyond measure. So, kahit abutin mo pa yan, beyond measure, sabi niya, your faithfulness reaches to the clouds, sabi niya. Your righteousness is like the great mountains, your judgments are great, you're a great deep. O Lord, sabi niya, you're preserved man and beast. So, ibig sabihin, but greater of all creation, sabi niya, God is faithfulness, sabi niya, yung katapatan po ng Panginoon ay makakaasa po tayo na pag tayo po ay lumapit sa Diyos, meron pag-asa. Amen? Walang panunumbat. Naalala niyo yung prodigal son, na sa kabila ng ginawa ng kanyang anak na paglapastangan sa kanya, anong sabi ng kanyang tatay? Malayo pa lang po ay ang tatay na po ang tumakbo para salubungin po siya. Alam niyo po kung bakit, pinag-aralan po bakit kailangan yung tatay pa mismo ang sumalubong sa kanyang anak. Samantalang pwede naman niyang antayin yung kanyang anak na dumating sa kanilang tahanan. Alam niyo po, sa pag-aaral po ng kanilang kultura, pag ang anak po ay naging suwail na lumapastangan sa kanyang tatay, ang anak na ito ay kandidato na pag nakita siya ng mga tauhan ng bayan o ng mga saserdote o sa membro ng family, yung bata na yan ay dadalhin sa pintuang bayan upang batuhin para mamatay. Pero, yung tatay na yon, malayo pa yung kanyang anak, inunahan niya na baka may mauna pang makakita sa kanyang anak. Inunahan niya na para yakapin. Just in case na mayroong makakita para batuhin yung bata, siya yung muna masasaktan. Kaya nga binigay ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak, ating Panginoong Hesus, para ang Panginoong Hesus ang magdala lahat ng parusa na imbis na tayo. So ganun po ang pag-ibig ng Panginoon po sa atin. Ganun kalawak ang Panginoon na imbis na tayo yung parusahan, ang Panginoon Hesus ang tumanggap lahat po nun. Para sa atin naman ngayon ay binibigyan niya po tayo ng salita niya upang hindi natin danasin ang kapahamakang nag-aantay sa atin kung hindi tayo makikinig sa salita ng Diyos. Amen. Kung nagkamali tayo, hindi pa huli ang lahat, maasahan po natin na ang katapatan po ng Diyos, manumbalik lang po tayo. Siya ang Diyos na ating nakilala sa kabila ng lahat ng ating pagkakasala. Ang katapatan po niya ay bago araw-araw. Sinabi po ni Jeremiah, sa kabila ng lahat ng ito, nakita ng bayan ng Israel na parang sa kanilang nawala ng pag-asa, pero si Jeremiah sabi niya, makakaasa pa rin po tayo sa kanya. Sabi po ng Habakuk, sabi niya, through the fig tree may not blossoms or not fruit be on vine, sabi niya, though the labor of the olive may fail and the fields yet no food, though the flocks may be cut off from the fold and the tree be unheard in this stall, sabi niya, yet I will rejoice in the Lord. So, sabi ni Jeremiah, ni Habakuk, I will rejoice in the Lord, I will joy in God of my salvation. Sabi niya, sa kabila ng lahat, sabi niya, ng mga bagay na ito, kung hindi man mamunga, wala mang duman man sa mga bagay na ito, magpupuri pa rin ako sa Panginoon. So alam niyo po, ang kahirapan po ay lumilipas, ang karamdaman po ay lumilipas, ang gutom po ay lumilipas, ngunit po, ang katapatan po ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Sabihin po natin, Amen. Amen. Dahil po, pinaglilingkuran po natin ang Diyos na may katapatan. We are serving a faithful God. Amen? So, it was Jeremiah na nag-prophesy, na sumulat, na sabi niya, after 70 years, sabi niya, the people of Israel will go back to Israel. Amen. Sabi niya sa Jeremiah verse 29 verse 10, ang sabi niya po diyan, for thus says the Lord, after 70 years are completed at Babylon, I will visit you and perform my good words towards you and cause you to return to this place. May imagine niyo po yun, minsan iniisip mo na ang buhay mo ay wala nang kapag-asa. Hindi mo alam
ay sometimes nilalagay lang tayo ng Panginoon sa kalalagayan na yan. At pagdating yung tamang panahon, tamang araw, tamang buwan, tamang taon, ikaw pala ay dadalhin ulit ng Panginoon na kung saan ang original design niya na ikaw ay kanyang pagpalain sa kanyang bayang Israel. Ang sabi niya po doon, after 70 years, sabi niya, completed at Babylon, I will visit you and perform my good words towards you and cause you return to this place. Sa panahon na yun, nakita na nila ang kanilang nagawa. Nakapanumbalik sila sa Panginoon na sabi niya ito pala ang consequence ng mga taong minsan nang nakaranas sa salita ng Diyos, nakaranas ng nakilala ng Diyos, naranasan ng presensya ng Diyos, tumalikod. Pero ang sabi ng Panginoon, may pag-asa pa. Amen? And then pagdating po ng Jeremiah chapter 29 verse 1, sabi niya, mula sa Jerusalem, sumulat si Jeremiah sa mga tagapamahala ng mga pari, mga propeta at iba pang mga bihag na dinala sa ni Nebukadnezar sa Babylonia. Isinulat niya ito pagkatapos na mabihag si Haring Jehoiakim, ang kanyang ina, ang mga mamahala sa palasyo, ang mga pinuno ng Juda at Jerusalem at mga mahuhusay na panday at magsasagawa. At binigay ni Jeremiah ang sulat kay Elisa na anak ni Shaphan at Gemaria na anak ni Hilkiah. Sila ang sinugo ni Haring Sedekia kay Nebukadnezar sa Babylon. Ito ang nakasaad sa sulat. Next mo. Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan ng Diyos ng Israel sa lahat ng taga-Jerusalem na pinabihag niya sa Babylonia. Magtayo kayo ng mga bahay at doon kayo tumira. Magtanim kayo at kumain ng inyong mga ani. Mag-asawa kayo at magkaanak kayo. Hayaan din ninyong mag-asawang mga anak ninyo at magkaanak din sila para dumami kayo ng dumami. Tumulong kayo para sa kabutihan at kaunlaran ng lungsod at pinagdalhan sa inyo. Ipanalangin ninyo ito dahil kapag umunlad ito, uunlad din kayo. So, kaya hindi aksidente po na ipinapanalangin din po natin ang bayang Israel. Amen? Kasi ang sabi po dun, sino man ang magpala, manalangin sa kanyang bayan ay pagpapalain po ng Panginoon. So, sabi ng verse 8, sinabi po dyan ng Panginoon, makapangyarihan ng Diyos ng Israel, huwag kayong palinlang sa mga propeta ninyo o mga kasama ninyong manghuhula. Huwag kayong maniwala sa mga panaginip nila sapagkat nagsasalita sila ng kasinungalingan sa pangalan ko, hindi ko sila sinugo. So dito mayroon ulit warning ng Panginoon. Pagkatapos ng 70 years, dadalhin ko na kayo sa lupa, sa bayan kung saan kayo dapat. Huwag nyo nang ulitin. Huwag na kayong pumunta sa mga hula at makinig pa sa mga bulaang mga propeta. Sabi niya, hindi ko sila sinugo. So next, sabi ng Lamentation chapter 3, sabi niya, ito na po yung pinaka lesson po na makukuha po natin. Ang lesson po na ating pinag-aralan sa umagang ito ay itong mensahe na ito ay para hindi kayo takutin. Hindi matakot ang bawat isa po sa atin, kundi ang mensahe na ating napakinggan ay magbigay sa atin ng pag-asa na sa Diyos, sa kabila ng ating pagkukulang, pag lumapit ka, makakaasa ka. Bakit? Ang sabi niya, ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Yan ang dahilan kung bakit hindi kayo lubusang nalipol. Araw-araw ay ipinapakita niya ang kanyang habag. Dakila ang katapatan ng Panginoon. Amen. So sabi po rito, in my conclusion, sabi ng Jeremiah 29 verse 10 hanggang 11. So magkarugtong po pala ang Lamentation chapter 3 verse 22 to 23 sa Jeremiah 29:11. Ang sabi niya, ako ang Panginoon na nagsasabi pagkatapos ng 70 years na pagsakop ng Babylonia, babalikan ko kayo at tutuparin ko ang pangako ko na ibabalik kayo sa lupain ninyo. Sabi niya verse 11, for I know, sabi niya sa English diyan, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo. Ang plano para bigyan ko kayo ng pag-asa, magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan.
kinabukasan. So, Jeremiah 29:11 ang sabi niya, "For I know the plans I have for you." Pagkatapos po na ang bayan ng Panginoon ay magkamali sa Kanya, tumalikod sa Kanya, nagkulang sa Kanya, ang Panginoon pa rin ang lumapit sa kanila upang ma-restore po sila. Amen. So sa panahon po na tayo po, alam po natin nagkulang tayo sa Panginoon, huwag kang lumayo, kundi bagkus lumapit ka pang lalo sa Panginoon dahil ang Panginoon, ang sabi niya, there are new every morning. Ang kanyang faithfulness is new every morning. Ganyan po ang Diyos na ating pinagsisilbihan. Ganyan po ang Diyos na ating nakilala, na sa kabila ng lahat ng ating kahinaan, tapat pa rin po siya para po tayo palakasin, manumbalik sa Kanya, magpatuloy sa Kanya, upang ang mga plano ng Diyos ay maganap sa ating buhay. Amen po ba? Tayong lahat po ay tumayo. At bago po tayong manalangin, pwede ba nating awitan ng Panginoon minsan pa? Hallelujah. Ito na lang po, Pastor Joanna. Pinatamuhan niya. Ito na lang po. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Salamat po, Ama. Thank you, Holy Spirit, sa mensahe mo sa umaga nito. We know, Lord, na kami po ay hindi perfecto. Kami po ay hindi naging tapat, Panginoon, ng mga bagay na kami po ay nagkulang. May mga bagay, Panginoon, na Lord, kami ay nagkamali. Ngunit, Lord, salamat sa iyong mensahe sa araw na ito. Muli, Panginoon, pinaalala mo